Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Hi everyone! Welcome back to my channel. Ayan, Rosel Ompay's Live. So, ayan, medyo natagalan akong gumawa ng video ulit dito sa aking channel. So, in this video, isi-share ko sa inyo yung aking naging experience sa US tourist visa interview. So, ngayong araw, August 29. So, ayan, ang appointment ko ay 7:15 ng umaga. So, doon sa US Embassy Tel Aviv. So, maaga pa lang gumising na ako ng alas 4. Kasi gusto ko talagang mauna sa pila. Kasi nga, yung employer ko ay iiwanan ko lang mag-isa dito sa bahay. So, alas 4 pa lang gising na ako. 5:30, dumating na yung taxi na kinausap ko. Gabi pa lang. So, 10 minutes before 6, nandun ako sa embassy. So, ayan, ako yung pangalawa sa pinakamaaga nandun. Tapos, so, nagpapasok sila, alas 7 na. So, bali isang oras akong naghintay doon. So, alas 7 kaming pinapasok. Ang dala ko ay yung confirmation na DS-160. Tapos, yung picture. Tapos, may dala-dala din ako mga documents, mga supporting documents. Dala ko yung certificate of employment. Dala ko yung aking contract. Dala ko yung request letter ng aking boyfriend na si Ron, na American citizen, pero nandito siya sa Israel nagtatrabaho. So, ayun, ano pa ba dala ko doon? Basta, ayun, passport. Dala ko yung bagong passport at ang lumang passport ko. So, ayun, alas 7 nagpapasok na, pinasok na kami doon. Ang unang step ay yung titingnan mo na yung passport mo, tapos hihingan ka ng isang picture, tapos pangalawa registration, yung parang fingerprints yung kukunin sa'yo. Tapos yun, another pila na naman para sa final interview na talaga. So, ayun, dun sa interview ko, 4 questions lang ang tinanong sa akin. Una, ano ba yun? Ano ang purpose ng iyong travel? So, sabi ko ay tourism, short vacation. Sabi ko, for tourism, short vacation, sir. Tapos, ang pangalawa ay, how long have you been here in Israel? And sabi ko ay 6 years. And then, have you been to any foreign countries for the last 5 years? So, ang sabi ko ay no, just Philippines last year. So, Philippines and Israel only. Kasi nasa Taiwan ako dati, pero that was 7 years ago. And trabaho din naman ang ano ko doon, hindi naman siya tourist na ano, visit lang dun sa Taiwan. So, trabaho. So, hindi ko na sinabing sa Taiwan, ganyan. Sinabi ko lang, kasi sabi niya for the last 5 years. So, ang sabi ko ay no, only Philippines and Israel. Philippines, I was there last year. So, sabi ko. And then, are you traveling alone or with friends, family? And that, sabi ko, I will be traveling with my boyfriend. So, yun lang ang tinanong sa akin. Tapos type siyang ganyan, type. Akala ko papasa ako kasi ang tagal niyang nag-type, ganyan. Tapos pagkatapos niya mag-type, binalik niya, inabot niya yung passport tsaka yung puting papel. Ang sabi ay, I'm sorry, we cannot give you a visa right now, but you can apply next time. So, alam niyo yun, parang para akong binuhusan ng malamig na tubig na parang nangalay lahat yung ano ko, yung nung hindi pa pala sinabi niya na sorry, ganyan, kabang-kaba ako, talagang kinakabahan ako. Sabi ko, papasayata ako, ganun, kasi ang tagal niya nag-type dun sa computer. Tapos nung binalik niya na sa akin yung passport, tapos kasunod nun ay puting papel, hindi niya pa sinabing sorry na ganun. Ayun na nag-umpisa na akong ano, ay wala na, sabi ko ganyan. Tapos nung sinabi niyang sorry, ganyan,
try next time na lang daw. So, sabi ko na lang ay, okay, thank you. Ganon. Tapos, umalis na ako na, yung parang lumilipad yung isip ko na bakit ganun, bakit denied ganun. Tapos ay talagang nalungkot ako, ang lungkot kong lumabas ng embassy. Tapos di sumakay na ako ng taxi pa uwi. Habang nasa taxi talagang nag-iisip ako bakit ganun, bakit ako denied ganun. So doon sa may group kasi akong sinalihan sa Facebook about sa visa. So ang sabi talaga doon ay yun nga, red flag nga daw sa tourist visa yung may boyfriend kang American citizen, tapos siya pa yung nagko-cover ng mga expenses, at tsaka yung wala kang masyadong travel history. Yun ang sinabi nila na yun ang red flag sa akin. So ayun, tinawagan ko kagad yung boyfriend ko, si Ron. So yun, sinabi ko na yun nga, hindi ako pumasa sa sabi ko ay hindi ko alam kung bakit, sabi ko ganyan, pero in-explain ko naman sa kanya na baka kasi wala pa akong masyadong travel history, tapos baka isipin nila na yun nga, boyfriend kita tapos American citizen ka, baka inisip nila na hindi na ako mag-e-exit ng US at mag-i-stay na lang ako doon. So yun, ayun, naintindihan naman ni Ron. So ayun, nakaka-sad, nakaka-upset, nakaka-disappoint kasi ang tagal mong pinaghandaan. 6 months akong naghintay ng interview. Alam ko madaming na inabot nga ng 1 year, 2 years bago nagkaroon ng appointment ng interview. Pero alam nyo yun, yung ang dami nyo ng plano, ang dami nyo ng ang dami nyo ng inisip na gagawin pagdating doon, tapos wala pang 1 minuto na interview, biglang bagsak. Biglang ganun. Alam nyo yung level of excitement ko ay nasa maximum level na ng excitement ako. Tapos, yun. Nalungkot ako. So, yun nga ang ko din, inisip ko na yun nga yung mga red flag sa akin ay yung may boyfriend akong American citizen, tapos siya yung magpa-fund ng aking trip. Tapos yung kulang ako sa travel history kasi hindi ko pa naman talaga na-try mag-travel sa ibang bansa as tourist. So dun lang sa Taiwan, pero naman ako dun, work ang dahilan kung ba't ako nandun. So ayun lang, na-share ko lang yung experience ko. Nakakakapa pala pagka nandun ka na, parang nanginginig talaga ako. Pero advice ko lang, huwag kayong kabahan, huwag niyong ipakita na nanginginig kayo kasi nakikita talaga nila. Lalo pat alam niyo yung habang nakapila ka sa window na pupuntahan mo, naririnig mo yung usapan nung sinundan mo. So tapos makikita mo na hindi siya na denied din siya. So parang lalo kang kakabahan. So sa mga may appointment na interview, relax lang kayo and focus and ayun, pray. Siguro hindi ko pa time, siguro hindi pa talaga ibibigay ni Lord yung time na to para sa akin na makapunta doon, but hopefully in the future. So I still keep on praying na makabisita naman ako doon sa family ni Ron, sa family ng aking boyfriend. So ayan lamang. Yung video ay paki-like naman and paki-share and paki-comments down below. So, I'm happy to answer all your comments, and that's it. Bye-bye! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.